namamanas ang muka at hirap ng makakain. Ito naman ang sitwasyon ng 4 na taong gulang na si Carl Cahayon. Na-diagnose siya na may infantile nephrotic syndrome, isang rare kidney disease, nung siya ay 5 buwan pa lang. Dahil sa kanyang kondisyon, kinailangan na siyang sumailalim sa dialysis 3 beses sa isang linggo. Isa siya sa itinuturing na pinakabatang dialysis patient sa bansa. Naka-confine dito sa Pediatric Intensive Care Unit ng National Kidney and Transplant Institute si Carl. Bilang bahagi ng protocol ng ospital ay kailangan naming magsuot ng full PPE para masigurong hindi kami magdadala ng anumang sakit sa loob. Dahil ang mga batang tulad ni Carl, sila yung mga batang madaling mahawa ng sakit. Pagpasok sa loob ng kwarto, naabutan naming matamlay ang bata dahil sa katatapos lang na dialysis kaninang umaga. Mula nung ipinanganak si Carl, 4 na taon na nakararaan, halos tanang buhay niya ay umikot na sa pagiging pasyente sa iba't ibang ospital. Mag-iisang buwan na siya dito sa National Kidney and Transplant Institute. Hanggang ngayon, hindi pa malaman kung kailan siya makakalabas. Magkano na ba ang bayarin mo sa ospital? Bali, ang bayarin ko na po kasi dito is 1.45 million po. Yun po yung sabi ng ng malasakit ko. Tapos nagpa-temporary bill din po ako. Nag-start na po kasi ako maglapit-lapit sa mga government po. Kaso parang naka-hold po sila ngayon. Tinutulungan naman po kami ng malasakit na ihanap po kung paano po yung bill namin. Sila po yung naghahanap kung saan po yung available ngayon na may mga pwedeng lapitan. Bukod sa paghahanap ng pambayad sa ospital, problema rin ngayon ni Mabel ang catheter na gagamitin ng anak sa susunod na dialysis session. Ngayong araw, susubukan niyang pumunta sa iba't ibang ospital sa pag-asang makahanap ng mga kakailanganin ng anak. Lahat po gagawin ko para kay Carl. Lahat ng pwedeng lalapitan ko. Pagdating sa ospital, bigo makabili ng catheter si Mabel para sa anak. Kulang daw kasi ang dala niyang 10,000 pesos. Aabot kasi ng 25,000 pesos ang kailangan para masimulan ang dialysis ng anak. Mabuti na lang daw at may nagmagandang loob na doktor na nagpahiram ng catheter kay Carl. Nung nalaman nyo mula sa doktor nyo yung anong klase yung karamdaman niya, paano mo tinanggap yun bilang isang ina? Mahirap pong tanggapin kasi parang sinasabi nila dito sa Pilipinas, parang siya lang yung may kasong gano'n. Yung mga gamot po niya sa ibang bansa pa po kukunin lahat. Kaya 5 months pa lang po kami noon, parang pinapauwi na po kami kasi wala po silang magagawa. Sa huling datos na ilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA tungkol sa health expenditures noong 2023, 44.4% o mahigit 550 billion pesos ang inilalabas daw ng mga Pilipino mula sa kanilang sariling bulsa para lang makapagpagamot. 42.6% o nasa mahigit 528 billion pesos naman ang nasasagot ng gobyerno at ng iba't ibang healthcare financing schemes. Taong 2019 nang maisabatas ang Universal Healthcare Act. Layunin ng batas na ito na mabigyan ng access ang lahat ng Pilipino sa dekalidad at abot kayang medical services nang walang dapat ipangamba sa gastusin. Pero ang tanong, bakit marami pa rin ang dumadaing para lang makapagpagamot? Sad to say, basically lack of leadership skills and governance in terms of managing our healthcare problem. Ang healthcare system natin, kalunos-lunos. Kasi ang health, ang basic right ng bawat Pilipino at wala kang fighting chance kung magkakasakit ka. So dapat, paglaanan ng pondo ang PhilHealth. Kasi yan ang mag-i-improve ng ating healthcare system. Gusto ko lang ipaalala sa lahat na by virtue of the Universal Healthcare Act, sa pagiging miyembro po ay meron po tayong tinatawag na immediate eligibility para dun sa lahat ng benepisyo ng PhilHealth. Gusto ko lang din pong i-assure ang lahat na sa PhilHealth po ay tuloy-tuloy ang aming serbisyo sa mas pinalawak na benepisyo. Sa isang survey ng Social Weather Stations o SWS nito lang January 2025, kabilang ang pagpapalakas sa healthcare system na bansa sa mga isyong kinukonsidera ng mga botante sa kanilang pagboto sa darating na eleksyon 2025.
93% ang nagsabing mahalaga na kabilang ito sa plataforma ng kanilang mapipiling kandidato. Sobrang napakahalaga yung tutukan at panatilihing malusog ang mamamayang Pilipino una. Mas magiging productive ang ating mga kababayan para maiangat yung ating ekonomiya. Makikita sa healthcare system natin kung ano ang status ng pang-ekonomiya ng ating bansa. Ngayon, kung ganito kabagsak ang healthcare system natin, natural yung makikita rin, magre-reflect yan kung anong klaseng bansa tayo.